Marami kaming kasama, abogado! 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 Gago! Real talk. Dami naman talagang kasama. Alam Bindalo nyo, eh. Si Caro Dante. Assalamualaikum, sister. Ayan mga kababayan, abogado daw po ang maraming kasamahan ni Senator Robin Padilla. Dito nga po sa Senado, panoorin natin isa pang gago. Pinalaya sa Canada, itong si Marcos Jr., mga kababayan. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at na-event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Kimonyo Marcos. Nakakahiya. Simonyo. Ang ginigiit naman nakikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nakikilos protesta. Nakakahiya si Marcos Jr., mga So kababayan. ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada. Yung mga Pinapalayas. nakikilos protesta dito. At yan muna ang Mangungutang ka na naman kasi. Tapos nanakawin nyo lang. Vancouver, BC, Canada, Radyo Mansiono, Salazar, Tatak, RMN. Ayan. Mahiya ka naman, Dayonyor. Biruin mo, nanakawin nyo lang din naman ng mga kasamahan mong mga buhaya. Tapos uutangin mo dyan, tapos sino yung kukubain mo? Kaming mga Pilipino. Kami po na mga Pilipino, mga maliliit, yun po ang magbabayad sa inyong nanakawin ng mga perang inutang ninyo dyan sa Canada at sa ibang bansa pa, mga kababayan. Ayan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Abay, si Remulla mukhang hindi po natakot doon nga po sa rally ng INC sapagkat ito pong ombudsman ay tinuluyan po si Senator Marcolita na kinasuhan po ng kasong plunder. Nako po mga kababayan, ano ang epekto nito? Wala bang effect para sa kanila? Hindi ba sila natakot o tinablan dito nga po sa pagrarally ng INC? Well, mga kababayan, tingnan natin kung hanggang saan ba talaga ang mangyayaring itong kaso. Ito ba ay mag-prosper, mga kababayan? Tandaan po natin ha, tandaan po natin. Kung mayroon man po dito, granting na lang po na mayroon ditong sinasabing nangyaring bigayan ng pera. Pero ang isa po sa talagang pinakamaliwanag na ebidensya, ito po ay hindi public funds at hindi rin po ito ill-gotten. Yan na po kaagad ang lagi natin ilagay sa utak natin. No? Hindi po ito ill-gotten at hindi rin po ito public funds. No? Kaya mga kababayan, alamin natin ang buong detalye dyan. At anong magiging resulta nito? Magkakandak uli or aarestuhin kaya si Senator Marcolita? Tandaan po natin, mahilig po sila mag-aresto sa Friday. At Friday po ngayon, abangan po natin hanggang mamayang gabi, no? Kung mayroon po bang kaganapan na pag-aaresto dito kay Senator Marcolita. Ngunit bago yan, mga kababayan, bago tayo magpatuloy, ay ako muna ay nakikisuyo sa inyo sa mga ngayon pa lang nakabisit sa aking channel. Paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin kung hindi marapati. Maraming salamat at wala pong bayad yan. Tatanawin ko malaking utang na loob ang inyong pagsuporta sa channel na ito. Maraming salamat sa inyo. Nakikisuyo lang naman ako. Ayaw nyo, wala po akong magagawa. Ito, punta muna natin itong balita. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanyang protesta ngayong gabi. Sa kabila niyan, may panawagan pa rin laban sa anilay mga bumabaluktot ng batas. Sa Freedom Park ng Liwasang Bonifacio sa Manila, ang ikatlo at huling araw ng rally. Lumipat sila dyan matapos bawiin ang kanilang permit sa EDSA People Power Monument. Protesta po nila ito laban sa nakaambang pagsampa ng kasong pandarambong sa kanilang kamiyembro na si Senador Rodante Marcoleta na itong pahayag nila sa pagtatapos ng kanilang rally. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas
para lamang sa kanilang makasariling kapakanan. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Dumalo naman si Senador Robin Padilla sa huling araw ng rally ng INC. Giit niya, Ayan mga kababayan, tinapos na nga po ng INC itong nangyaring rally po dito sa Diwasang Bonifacio. Ano ho? At mayroon po mga samot-saring reaksyon, opinion ng iba't iba nating mga kababayan. Bakit daw hindi pa lang tuloy-tuloy? Ano ho? Bakit daw wala daw panawagan na resign? Bakit daw ganito, ganon? Bakit daw hindi nakiisa yung iba? Yung ibang relihiyon? Bakit hindi nagpunta? Alam nyo, napakarami pong mga bakit, napakarami po talaga mga katanungan natin. Pero ang una natin tanungin, bakit hindi rin tayo nakiisa? Diba mga kababayan? Sa dami po kasi nababasa nating comment, nababasa nating mga opinion, bakit hindi tayo rin ang pumunta? Diba? Yun muna. So hindi ko naman po ito sa pang-ano doon sa mga maraming katanungan. Although karapatan po ninyo magtanong, pero alam nyo, malalaman lang po natin ang sagot sa mga susunod na mga araw. Dahil tandaan po natin, mga kababayan, ito pong INC ay nagsagawa po sila ng ganitong pagkilos na sorpresa or sorpresa. So malamang sa malamang, kung siguro ito para sa akin lang kung nag-iisip kayo na bakit walang koordinasyon, walang dumalo na iba't ibang mga relihiyon, siguro dahil nga sa wala itong koordinasyon, binigla nila, di ba? Sinorpresa nila. So nagpakita lang sila na kaya pala nilang gumawa ng surprise na ganito at mabilis na makapag-create ng tao dyan sa isa. Madalit sabi mga kababayan, sarili muna nila itong initiative. So kung nagtatagal sila dyan at nagkaroon na ng mga pagpupulong at ibang mga samahan, baka magkaroon na ng pagdagsa ng mas iba't ibang mga tao dyan. Pero kung ngayon, abangan po muna natin kasi ito si Senator Marcolita ay mayroon pong magaganap. Mukhang aarestuhin siya. Tingnan natin kasi tutuluyan na po siya mga kababayan. At by the way pala doon sa mga nagko-comment, may mga nababasa pa rin po ako sinasabi liitan mo daw yung lakihan mo daw yung screen ng pinapanood niyo. Pasensya na po kayo dahil kung susundin ko po kayo, ako naman po ang mawawalan ng pangkabuhayan. Dahil ito pong ginagawa namin dito, reaction video po. Gusto ko lang pong para maunawaan nyo lang po. Kung hindi nyo naman maunawaan, wala na po akong magagawa. Lipat na lang po kayo kung saan po itong news na ito nanggaling. Kasi pagka ipilit nyo po sa akin, ay lagay nyo po mismo yung buong buo, malaking malaki, ako maliit lang, wala na po akong magagawa. Kasi yan po yung dahilan kung bakit po tayo na demonetize nung. So siguro, kung supporter ko kayo, maintindihan ninyo. Pero kung hindi kayo supporter, basher lang kayo, wala akong magagawa. Hindi ko naman po pwedeng sundin kayo kasi ako naman po ang mawalan, di ba? Wala naman po akong bayad sa mga politiko Sinsya na kayo, naisingit ko lang po, may mga nababasa pa rin po akong comment na gano'n Gusto nila i-pull na yung video na yun. Sa totoo lang mga kababayan, gusto ko rin po mapanood niyo ng buo. Ang problema, batas ng YouTube, makaka-copyright po ako. Okay? Sige. Salamat sa mga kaunawa. Sa hindi naman, salamat pa rin. iniisa-isa raw sila sa minority bloc. Matatanda ang sinampahan din ng PNP-CIDG si Padilla ng obstruction of justice dahil sa pagpapatakas niya umano kay Senador Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC Dayuhan Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare ang kaso ko, foreign. Pwede naman akong mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Nagpabuti ng suporta si dating Pangulong Duterte. Yan yung mga kababayan, Tingnan nyo mga kababayan. Ang kaso ni, kung sakasakali, magkaroon man, ipilit nila at baluktutin nila, nakasuhan itong si Senator Robin, although wala pong kaso kasi hindi po sila tumakas Naglakad po sila palabas Kita naman po yun. Ako ba dito sa ating gobyerno ngayon, itong Marcos Jr. Sasabi ng kanyang ate, bangag,
Alam niyo, pagbangag talaga, adik, wala na pong nagagawang matino yan eh. Ewan ko ba dito sa mga kinakaukulan din natin, bakit hindi pa rin sila umaksyon? Problema, di ba? May mga hugong lahat halos kasama sa malita eh. Yun ang naririnig. Ba? Sa INC, sinabi yan ng anak niyang si Kitty Duterte na nasa The Hague. Pakinggan po natin. Maiksi lang yung sinabi niya. He said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, Samantala, mas naging maayos naman ang rally kanina sa Liwasan kumpara nung unang 2 araw sa EDSA. Namigay din ang Yan mga kababayan. So, ibig sabihin nito si Tatay Digong, alam na po ang nangyayari dito sa ating bansa. Meron pa dito po kalaking protesta gaganap dito. So, yan mga kababayan, maganda po yan. So, ito, tana po natin. Ito pong post po ng 1 hour ago nitong ABS-CBN, sabi dito, breaking, tinampahan na ng ombudsman si Senador Rodante Marcolita ng kasong plunder kaugnay ng tinanggap na 75 million campaign donation noong halalan 2025. Ngunit hindi diniklara sa kanyang SALAID. Yan mga kababayan. So, alam na po ng lahat, di ba, na kung ano po ang nangyari dito. Ako, personal din po ako mismo, nakausap dito ng Senator Marcolita. Di ba? Nung kasama namin si partner Badong at saka si partner PL or Pambansang Loyal. Mga kababayan, alam na po natin na talagang pilit po nila binibendalo po nila ang batas. Alam na po natin na hindi naman po ito plunder eh. Hindi man po tayo abogado, pero alam mo, kung plunder yan, dapat ang element yan galing po yan sa ill-gotten. Paano naging ill-gotten yan? Tinong tao naman Congressman Michael Defensor. Hindi mahirap nila mapatunayan na galing yun sa masama yung perang pinambigay sa kanya. Pangalawa, mga kababayan, ito ay campaign donation. Campaign donation lang ito eh. Di ba? Election related ito, dapat sana sa COMELEC. At doon nga sa COMELEC, mga kababayan, na-declare na po ito na wala po siyang problema. Parang ganito lang to kay BP Sara, di ba? Si BP Sara, ayon sa COA, maayos naman eh. Malinis ang kanyang paggastos eh. Mula 2022, 2023, 2024, 2025. At ito naman siguro 2026. Darating din yung maayos din ang kanyang report niyan, malamang. Di ba? Consecutive na mga kababayan, 4 na 2022, 2023, 2024, 2025. Puro po maayos. Including yung hinahabol nilang 125. Kumbaga nakasunod si BP Sara sa lahat ng mga alituntunin. Why? Di ba? Ganito rin si Senator Marcolita. Nasundan din ni Senator Marcolita ang alituntunin ng COMELEC. Bakit kaya itong si Boyeng pilit pa rin kinakasuhan sa Senator Marcolita sa kasong alam ko na. Kasi nga, sila yung magkabadi-badi ni Asungot Tulpo. At syempre, sinang-ayunan niya. Yes sir, we have to bindalo. So please to bangag. Pala to people pa. Ito po yun mga kababayan, post ng SME9 News. May raffle na sa Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina Senador Rodante Marcolita, Mike Defensor at 2 pang individual ngayong Biyernes, Hulyo. Napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa kasong plunder. Samantala ang 4th and 6th at 1st Division naman ang didinig sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 40. Ano ba yung number 40? Siminayin nyo sunod. Ito po yun, Michael Defensor, private individual, Rodante Marcolita, social, Martel, House of ng 2 mga kababayan, People of the Philippines daw. Ayan, so may raffle na nga daw po ito at napunta daw sa 3rd Division pagdinig sa kaso ng plunder.
So, gaano ito katagal mga kababayan? Kasi sa Hulyo 6 na po, mag-isa ng impeachment. Ang alam po natin kasi, hinahabol po nitong mga bangag administration na maubos po lahat ang mga senador makulong para hindi po makalahok sa impeachment. Pero sa totoo lang mga kababayan, paano naman din nangyari yun na isipin mo hindi makalahok sa impeachment? Lang, kahit hindi man po sila lumahok, ayon po sa ating batas, hindi rin po sila makakakuha ng 16. Kailangan pa rin nila 16 kahit absent, kahit wala po dyan yung mga senador, unless hindi po nagurgor, mga kababayan, or hindi po convicted at with finality, at hindi rin po na evict yung expulsion ba katulad ni Congressman Barsaga, yun tulad ni Saldico na nag-resign. Kung hindi po ganun ang status ng mga senador, kahit may kaso, kahit nasa ICC, considered pa rin po sila sa 2/3 or all members ng Senado. Kasi wala pa pong finality. So, pa rin sabi mga kababayan, kahit hindi man makapag-participate, kaya lang sayang kung hindi makapag-participate si Senator Marcolita dahil napakahusay, di ba? Sayang mga kababayan. So, yan po mangyayari dyan ngayon. Sana lang nagkaroon ng resulta yung ginawa ng INC na rally na 3 araw para matugunan itong nangyayari ngayon. Kasi, tingnan nyo ha, hindi naman po pwede si Senator Marcolita. Alam nyo, one click lang naman to eh. Wala na itong kaso ni Senator Marcolita eh. Alam nyo kung ano yun? Bumaliktad lang siya, tumawid lang siya, pumunta lang siya sa majority. Mag-ala Chis Escudero lang siya, mag-ala Joel Villanueva lang siya. Kaya wala nang kaso. Katulad kay Joel Villanueva, Chis Escudero, wala nang kaso, di ba? Hindi na sila nababanggit. Ganon din si Martin. Basta kumampi ka lang sa administrasyon. Di ba? Ganon lang yung kasimple mga kababayan. Mayroong shortcut ba? Kaya lang, itong si Senator Marcolita, kumunga, mayroong pinapangalagaan integridad ang INC na ipinaglalaban nila. Huwag baloktutin ang konstitusyon at ang batas. Don't bend the law, di ba? So ngayon, ang nangyayari, maninindigan. Kaya lang, sa paninindigan na yan, may katapat na kulong. Kahit hindi pa kakulong-kulong, kahit hindi pa kakaso-kaso, may kaso ka. Kasi mayroon silang bend the law. Babaloktutin lang nila eh. Mga kabayan. Yun ang problema sa ating bansa. So ngayon, eto, punta na natin si BBM. Punta natin si BBM doon sa iba't ibang kuha mga kababayan kung paano po siya napahiya at pinahiya ng mga taga-Canada. Ayan no, mga kababayan, Marcos Layas. So, pinapalaya siya sa Canada. Pumunta sa Canada para mangutang. Ayan, napala mo. Bangag, mahubaran ka na naman. Uutang ka pa na naman dyan sa Canada. Ayan. Utang na loob, Marcos Jr. Tigil-tigilan mo ng kakautang. Grabe ka. Kapitalismo! Ayan no, mga kababayan. So, iba't iba po ito ha. Iba't ibang mga lahi, hindi lang po mga Pilipino ang nagpahiya dito kay Marcos Jr. Ito pa, panoorin pa natin tong video na to. Shame on you.
Si Marcos Jr. mga kababayan, ano, papasyal-pasyal dyan sa Canada para mangutang lang. Utang na loob, tigil-tigilan mo na yan Marcos Jr. Ang pinaggagawa mo na yan. Diba mga kababayan? Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at dayuhan si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Pero ano nga ba ang salubin na maraming Pilipino sa pamumuno ni PBBM? May report si Hearted Molina. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta, sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard at nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa. Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino. Yan mga kababayan, ha? Kahit saan magpunta, itong si Marcos Jr. ay pinapalayas po ng ating mga kababayan na mga Pilipino. Ito pa, balita pa. Pangulong Bongbong Marcos nalubong ng kilos protesta sa kanyang pagbisita sa Canada. Hindi lang mga Pilipino kundi maging mga dayuhan din ay kasama sa kilos protesta. Ibabalita po yan ni Hearted Molina. Hearted? Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang Ayan, no, Marcos Layas. At ito mga kababayan, hindi lang po mga Pilipino yan, ha? May mga foreigner din po na mga nandyan na sumisigaw. Ha? Marcos Layas, you're not welcome here in Canada. Nakapag-English tayo ng konti, ha? Nakakahiya ito si Marcos Jr. mga kababayan, ano? Biruin mo, hindi ka welcome, pumunta-punta ka dyan. Sana umuwi ka na lang, balik ka na lang sa Pilipinas, Toy. At huwag ka na mangutang, grabe mga kababayan. 7 trillion na naman ang kanilang gagawing budget ngayon. Pagkano lang naman ang mapupunta. Baka yung 7 point doon, yung point na lang ang mapunta sa mga Pilipino na naman yan, Marcos. Mahihiya ka naman, maawa ka naman sa mga Pilipino. Oy, huwag mo namang gayahin, hindi pala gayahin. Huwag mo naman sobra-sobrahing lagpasan ang ama mo. Grabe, di ba mga kababayan? Ama kasi nito, sinubrahan na eh. Wala na eh, natalo yung kanyang ama sa kanyang ginagawa dito na pag-ano eh. Di ba? Pagkamal ng pera ng bayan. 4 na taon pa lang siya, no? Magli-5 taon na siya, no? Magli-5 taon pa lang, wala na, ubos ng pera ng bayan. Laki na ng utang niya. Doble-doble na kaysa sa nautang ni Pierre Arde. Na si Pierre Arde, tinamaan ng 2 taon na pandemic. Walang pera, walang economy. Plus, ano pa? Plus, yung maraming bill. Siya naman wala eh. Wala siyang nagawa, di ba, ng mga proyekto. So, yan po ang problema dito kay Marcos Jr. Doble-doble yung nangyayari na kumbaga nangyayaring utang natin kasi nga walang proyekto, walang project, kung mayroon man, ghost project at saka effective na mga flood control. Doon lahat kinuha, doon lahat dinala. At isa pa mga kababayan, ulit-ulitin pa natin. Wala na pong pinag-uusapan dito kung nasaan na po yung 500 billion Maharlika Investment Funds. Ano na po ang updates dito? 500 billion yan ha? Yung 60 billion ng PhilHealth, yung gold reserve ng Pilipinas, 25 tons ng ginto na binenta ni Marcos. Wala na. Sana napunta ang pinagbintahan noon. Wala pong balita eh. No? Google nyo nga kung saan napunta yung mga kababayan yung pera na yun. Wala pong sinabi si Marcos kung ito dinala. Malamang dinala rin po doon sa flood control. Kaya ngayon hindi na rin makita.
Kasi nga, wala na. Natangay na eh. Nag-ghost na eh. Di ba mga kababayan? Ay, nako. Bueno, punta na natin si Senator Robin Padilla dito sa kanyang speech. Matinding speech niya rito kahapon sa Bonifacio, no? Liwasang Bonifacio sa rally ng INC. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Correct. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong pinatakas ko si Bato? Paano? Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest galing dayuhan? Pambihira. Akala ko ba malaya tayo? Correct. Tingnan nyo ha, may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. Eh may warrant of arrest si Putin sa ICC? Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente? Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Surrender din si Vladimir Putin. Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Hindi kaya yun? Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Ang tawag doon, lokohan! 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 Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang panggigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta? Yun! Malamang nga, no? Pag hindi nagrereklamo. Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Tama. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Wala na yung laban. Umano na, nasa lupa na ang laban, binauna nila.
Kilibing na nila mga kababayan, yung kanilang laban, pinaglalaban noon. Yung galit sa mga Marcos, Alam nyo, kinain na nila. ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Correct. Bawal magmura dito kasi Ay, correct. baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang, nandiyan kayo, INC. We are one! May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako boy isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner, pare, ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa Liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang kalabang ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, ay hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang
para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ho po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan. Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa wala. Ang bawat Pilipino, tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababayan ko, bilang panghuling salita, dapat kakanta yung hilera dito eh. Pwede ko bang pakantahin yung aking pamangkin? Mga kapatid, si Chris Padilla ng Hilera. Alam nyo, dapat banda yan eh. Kaya ako inis na inis. Kasi yung isang miyembro nila, hindi daw nating kapartido. Kaya isipin ninyo yan, nang dahil sa politika, dapat we are one, di ba? We are one, mga kababayan. Pasensya na kayo, huli akong dumating Sa totoo lang, kung napaaga ako, kahit buong magdamag, ako tuloy. Ito pong
aawitin ng aking pamangkin. Iba to tayo mga kababayan, baka may copyright yan. Magtotono Tingnan natin pa si sila. Panilo. At kinalimutan na tayo ng mga dating nakatayo rito sa entablado at sinasabing mahal nila ang bayan. Subalit sila ngayon ang naging mandarambog, magnanakaw Bong! ng pera Bong! ng bayan. Mandarambong! Bong! 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 Mandarambong! Bong! Mandarambong! Bong! Mandarambong! Bong! Mandarambong! Bong! Mukhang hindi maintindihan ng mga nasa administrasyon. Sabi pa naman yung mga nagrarally daw, kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sang-ayon sa batas. Kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ng kalye ang mga kababayan natin sapagkat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, bakit selective justice? Sus Mariosep. Selective justice sapagkat ang inuusig niyo lamang ay ang mga kritiko ninyo, yung mga naglalabas ng korupsyon, siya ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi niyo maintindihan? Napaka-tangier niyo naman. Abogado nga ni. Pangulong Marcos Jr., biro mo, kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ng kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay salat sa yaman, salat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Laki sa layaw, Jeff Rooks. Ala mandarambong bong bong mandarambong bong bong. Tatapusin ko, maikli lang sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, salus populi est suprema lex. Ang sinasabi sa wikang Pilipino, ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. At kung inihingi ng taong bayan na ang pamahalaang iniluklok ng mga kababayan natin ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan, yan ang pinakamataas na batas. Sila po ay inihalal natin. Sa ngayon sa saligang batas, isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamahalaan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan? Sila ba ay lumalawag sa batas? Hanggang ngayon hindi nila alam yon. Nalalasing sila sa kapangyarihan.
Nagpapakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala akong natutuhan ko sa UP College of Law. Alam niyo kung ano? Sa wikang dayuhan ang sabi ganito, "For whom the gods wish to destroy, they first make mad." Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ibaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan ng kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana ay ibabaon na sila. Biro nyo slogan natin, "We are one." Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama sa ating lahat. Anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sapagkat Yan mga kababayan, so dito na muna natin pansamantalang tatapusin itong ating reaction video, no? At ating i-share sa inyo. So ayan, kung ano po nyo masasabi sa video ito mga kababayan, huwag nyo pong kalimutan mag-comment dyan sa baba at pag-uusapan natin. Maraming salamat. Kung mayroon po kung nabitin po kayo, kung ano pang inyong inaabangan ng mga video, maaari po nating share po sa inyo. Abangan po ninyo sa susunod. Maraming salamat muli, Pilipinas as always. Bye-bye!